Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Provincial lang. Hindi nanunuwag yan. Nanunuwag dito ang mga bakit ng isa nito. Magandang araw mga mare, ito yung ganap namin ng January 1 at kinabukasan nga pagkatapos ng medianoche, bigla kami nagkayayaan pumunta dito sa tsuhin ko sa bukid. Higit 30 minutes din yung biyahe papunta dito at dahil medyo pabundok na nga to, kaya maraming pababa at saka paahon na daan na. Meron ding madadaan ng ilog dito mga mare at nung pauwi na nga kami, dumaan lang din kami saglit dyan. Full force na naman nga kaming mag-anak ngayon, kasama rin sila mama, yung lola at lola ko, yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko, tsaka yung mga pinsan ko. Bali dalawang sasakyan yung ginamit namin dahil hindi kami kakasya lahat dito at yung isang sasakyan ay yung kulay puting kotseng nasa unahan namin. Enjoy na enjoy nga kami sa biyahe namin dyan mga mare dahil ang ganda ng paligid, ang ganda ng tanawin, puro puno, damo, tsaka iilang bahay lang yung makikita mo. Ramdam na ramdam mo talaga dito yung probinsya vibe, tahimik lang, presko, tsaka napakaaliwalas ng paligid. Ang ganda oh, bangin. Namaya pa, nakarating na rin kami dito sa bahay ng tsuhin ko at ayan, naghihintay na siya dito sa labas. Tingnan nyo naman kung gaano kalawak yung bakuran ng mga bahay dito at ayan, ganyan lang naman kaganda yung kapaligiran nila dito. Naglakad-lakad lang din muna kami saglit at grabe mga mare, napakasariwa talaga ng hangin dito, yung tipong wala ka talagang mararamdamang polusyon. Iba mga mare, team provincial life ba kayo o team city life? Ako kasi, mas gusto ko talaga yung buhay dito sa probinsya. Provincial lang. Bibi, nanunuwag yan. Nanunuwag dito ang mga baka. Huwag ka masyadong malapit, ha? No. Malamok dyan, no? Nabulabog tuloy yung katahimikan at kapayapaan ng lugar na to mga mare dahil bigla na nga lang umingay nung nandito na kami. So, ayun at yung mga natira nga pala naming handa ng medianoche, dinala na rin namin dito at pinagsalusaluhan na rin namin. So, diba, ito yung gala na wala kaming ibang ginastos, kundi panggas lang sa sasakyan. Ang plano kasi talaga namin dapat ngayon mga mare, mamamasyal kami sa Tagaytay. Pero dahil na-try na nga namin dati na mamasyal doon ng ganitong petsa at naalala nga namin na napaka-traffic at napakasiksikan nga pala ng tao ng mga ganitong araw. Sigurado nga ako na hindi kami mag-e-enjoy kapag kaganon, kaya dito na lang namin naisipang pumunta. Bago din kasi mag-New Year mga mare, pumasyal din tong tsuhin ko sa amin at nabanggit niya nga sa akin noon na meron daw ditong binebentang lote. Kaya nagkayayaan na rin nga kaming pumunta dito at nang masilip na rin namin. So ayan nga yung binebentang lote mga mare, 1,200 square meters daw yung sukat niyan at pagkakita ko pa nga lang dyan, nagandahan na talaga ako kaagad sa lugar. Isa din kasi talaga sa minamanifest naming mag-asawa this year, yung makapagpatayo kami ng sariling negosyo dahil alam nyo naman at hindi permanente yung kita sa ganitong pagbablog. Sobrang perfect din kasi talaga ng lugar na to na gawing farmhouse mga mare. Mag-aalaga kami dyan ng baboy, baka, kambing, manok, tsaka magtanim din ng mga gulay-gulay. O din kasi talaga yung tipo ng tao na hindi magarbo. Mas gusto ko pa talaga yung ganito, yung simpleng pamumuhay lang. Ako, mas lalo pa talaga naming sisipagan ngayon mga mare at pag-iipunan talaga naming maigi yung lote na yan. Ayun at nung pauwi na kami, dumaan lang din kami saglit dito sa ilog na nadaanan namin kanina para makapaglublub lang din saglit yung mga bata. Ito din nga yung isa sa maganda dito sa lugar na to mga mare dahil meron din nga ganitong ilog na malapit lang. Kailangan lang dito ay medyo malakas-lakas pa yung tuhod mo dahil medyo matarik talaga yung lulusungin bago ka makababa dyan sa ilog. Kaya yung lolo ko nga mga mare, hindi na nakasama sa amin pababa dyan at nagpaiwan na nga lang siya dun sa taas. Meron naman siyang tinambayan dun na kubo din at marami siyang kakwentuhang mga matatanda din. Hindi rin naman kami masyadong nagtagal dito mga mare, siguro mga 30 minutes lang din kami dito dahil medyo humahapon na rin nga ng mga oras na yan. Tapos yung mga kubo na yan mga mare, kailan lang din daw yan ginawa. Sakto nga kako at naabutan namin na meron ng ganyan, kaya meron kaming matatambayan. Hindi naman namin in-expect na ganito pala kalamig yung tubig dito sa ilog na to, kaya ang ending, hindi rin kami mga nakapaglublub lahat. Kaya nagtutulakan pa nga kaming dalawa nito ni kuya dyan dahil parehas nga naming ayaw maligot. Tinatawag ko nga dyan yung batang maliit para mag-swimming pero wala din siya sa mood dahil nabitin din nga yung tulog nun kanina. Pero etong aso naming negra, makita-kita ko lumublob agad sa tubig, kaya yun at pinabalik ko siya kagad dito sa gilid. Asya, hanggang dito na lang muna ulit ang aming mga ganap, kaya paano mga mare, good night na muna at ayun lang muna ulit for today.